Matapos ang tila walang katapusang atake sa mga Duterte at lumabas sa mga balitang walang nagawa raw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas sa umbayan, tila binalikan ng mga loyalista at ang gobyernong nagba, tila sinampal ng katotohanan at mga resibo o katibayan. Pinakita na to pala talaga ang binitawang pahayag kamakailan lamang ng Vice President na si Sara Duterte ugnay sa mga big-ticket project kasama ang Build program na ligasiya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang naumpisahan. At ngayon, tila nasayang lang, tila nawala na dahil sa naudlot na umano'y pangako ni Bongbong Marcos na ipagpapatuloy, ngunit tila hindi natuloy. At ngayon, tila binalikan ng karma ang mga loyalista at kumapalaban ngayon sa mga Duterte na nagsasabing walang nagawa raw ang dating administrasyon sa pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos lumabas ang isang balita na tila matapang na ibinunyag umano ng veteran broadcaster na si Ted Pailon sa kanyang programa mismo sa radyo na kung saan maging ang buong Senado ay tila sobrang nagulanta matapos malaman na wala raw palang kaukulang pondo o budget para sa kasalukuyang taon ang mga isa sa sobrang napaka-importanting proyekto ng Department of Transportation na siyang inaasahan mismo ng taong bayan na magbibigay ng benepisyo sa ating mga commuter. Wala daw nagawa si former President Duterte sa ating bansa sa mga dinidisregard, no, ang kanyang resultang nagawa sa ating bansa. 'Di ba? Kasi ngayon, grabe, no, pinapakahalat na naman nila. Ang dami na naman nilang mga kasiraang pinagkakakalat, no, para lang talagang masira ang imahe ng mga Duterte, lalo na si former President Duterte. Tignan natin itong video na to at sabay-sabay tayong mamangha sa grabe. Kinikilabutan ako hanggang ngayon no? Na sobrang ang dami niyang nagawa na siya lang ang nakagawa sa kasaysayan, 'di ba, ng Pilipinas. Sa ilang presidenteng nagdaan, maraming nagawa si former President Duterte na nakagimbal sa buong Pilipinas. At ang mas nakinabang ang mga Pilipino. Panoorin natin. Ang consistent sa paglago ang ekonomiya ng Pilipinas. Sa first quarter ng 2018, ang gross domestic product o GDP ng bansa ay nasa 6.8%. At isa ito sa fastest growth rates sa Asia Pacific. Development efforts of the Duterte administration has been very successful. I think this is a matter of public record. If I remember correctly, sometime in January of 2020, we achieved the lowest unemployment rate in history. And at the same time, it is also a public record that the poverty rate have been consistently going down before the pandemic. And I think this can be attributed to the administration having very clear directions and strong and sound economic fundamentals. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, hindi rin namayagpag ang oligarkya. Sa unang taon pa lang ng kanyang panunungkulan, ay naging mapagmatsyag ang administrasyon sa mga makapangyarihang pamilya na kumontrol sa ekonomiya ng bansa at nagkaroon ng malaking impluwensya sa politika sa napakahabang panahon. Without declaring martial law, sinira ko yung mga tao na kumahawak sa ekonomiya at umiisip. At hindi nagbabayad. They take advantage sa kanilang political power. Kabilang sa mga tinukoy ni Pangulong Duterte bilang oligarchs ay ang pamilya Lopez, ang may-ari at kumukontrol sa media giant sa ABS-CBN. Ang Congress is planning to restore the franchise of the Lopez. Wala akong problema doon kung i-restore ninyo. But if you say that if they can operate, kung may ano na sila, no, I will not allow them. I will not allow the NTC to grant them the permit to operate. Kung ibigay ninyo yung franchise because it is within your power to do it, go ahead. Alam mo bakit? Unless and until babayaran ng mga Lopez ang taxes nila. Ang nag-yes, 70. Ang nag-no, 11.
July 10, 2020 nang hindi i-renew ng Kongreso ang broadcast franchise ng ABS-CBN. Press freedom! No to shutdown! The campaign of President Duterte against oligarchies are long overdue. Ganun pa man, ito'y nagkaroon ng katuparan dahil katunayan, kung hindi naging Pangulong Duterte, iiral yung paghawak sa atin ng mga oligarkiya. Maging ang business tycoons ay hindi rin nakalampas sa mga mapanuring mata ng Pangulo. Itong Pilipinas, ito para lang sa mga taong naghirap. Kayo ang protektahan ko. Yung mga mayaman, talagang kalaban ko yan. Naging focus ng Pangulo ang paniningil ng buwis sa malalaking kumpanya na ilang dekada nang hindi nababayaran. Sultan has almost billion 30 billion. He has to pay. He has to pay. Lahat he has to pay. Matapos ang mabilisang negosasyon, ang 6 billion pesos na pagkakautang sa gobyerno ng Philippine Airlines na pamamay-ari ni Lucio Tan ay nabayaran bago pa man sumapit ang deadline na ibinigay ng Pangulo. Ginamit ang naturang salapi para pondohan ang priority projects ng administrasyon. Pinagbayad din ng Pangulo ang Mighty Corporation sa bilyon-bilyon itong pagkakautang sa gobyerno. I have directed the Department of Finance and the BIR to accept Mighty Corporation's offer of 25 billion to settle its tax liability. Ang halagang ito na isa sa pinakamalaking tax settlement sa kasaysayan ng Pilipinas ay ginamit sa rebuilding effort sa Marawi City at ganoon din sa Ormoc City na niyanig ng malakas na lindol. Ikat na natin mga lods ha. Gustong gusto ko nang magsalita. Grabe, sobrang nakakakilabot. Hindi pa kasali dyan yung Build program. Diba? Yung Manila Bay Rehabilitation. Grabe, sobrang ang daming achievement ni former President Duterte. At alam nyo mga lods, yung isa talaga sa talagang na-amaze ako sa kanyang ginawa is yung inagbabayad niya ng bilyon-bilyong tax. Diba? Ang mga negosyante. First ever in the history na may presidenteng nag-command na bayaran nyo yan. Kung hindi, grabe. Tapos, di ba, yung mga tax na binayad ay itinulong lang din, no? Sa, yan, like, doon sa Marawi, no? Sa mga naapektuhan ng lindol sa Ormoc. Di ba, ginive back lang din ng Duterte admin sa mga tao. So, grabe. Yan ba yung walang nagawa? Di ba? Yan ba? Partida, yung war on drugs. Grabe yun, no? Ang daming nagbago, ang daming talagang sumurrender na mga adik. Diba? Imagine that mga lods, no? Partida, nagka-pandemic pa yun. Diba? Kaya sabi ko nga, sus, no? Kung hindi pa nangyari yung pandemic, ay grabe. Grabe sigurong ang daming accomplishment, no? Ni former President Duterte. At yan ba ang sinisiraan nyo? Diba? Kaya hindi nyo masisi bakit kami grabe yung todo suporta namin kay Tatay Digong. Grabe ang pagmamahal namin. Grabe. Sa totoo lang, no, kaya namin yan siyang ipaglaban. Kasi kitang-kita namin papaano niya nilaban ang mga Pilipino. Papaano niya pinotektahan ang mga Pilipino sa droga, sa mga kurakot na negosyante, sa mga mapagsamantalang mayayaman. Diba? At aminin natin, sa panahon ni former President Duterte, ang daming first time na nangyari na hindi ginagawa ng ibang pangulo. Tandaan nyo yan. Kaya gusto nyo siraan, gusto nyo pabagsakin ang mga Duterte and si Tatay Digong? Sure kayo, Manila Bay nga, hindi nyo kayang malinis-linis ang bantot? Diba? Ang isang Bisaya pa from Davao ang luminis sa kadugyutan nyo dyan sa Manila. Kaya, grabe, I'm just praying, no, na talagang protektahan palalo ang mga Duterte, lalo na si former President Duterte. Kasi, alam naman natin,
kung gawa sa gawa, grabe, taob lahat sa kanyang ginawa. Kaya nga kalaban siya ng mga artista. Kalaban siya ng mga oligarchs, di ba? Kalaban siya ng mga korap, ng mga adik, ng mga masasamang loob. Kalaban, no? Kalaban ang tingin kay former President Duterte. Pero tayo, masang Pilipino, mga ordinaryong Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas, suportado si former President Duterte. Kaya di nyo kami masisi, no? Hindi nyo kami masisi bakit ganito na lang ang suportan namin sa mga Duterte. Kasi sila lang ang may totoong malasakit. So 5.4 billion po yung Mindanao Railway Project. Okay. And that is found, if we now examine the committee report, that's in the programmed. Zero po siya lahat. It's not in the NEP, it's not in the GAB. So it's zero, Your Honor, Mr. President. So But they requested. nasa budget request nyo. Okay, wala sa NEP. Okay. Apo. So kaya nga, kunyari, okay. So that we will understand. Therefore, what does that mean, Secretary? That if an administration gives it a zero budget, is the project abandoned? Not necessarily. It's on hold, Your Honor, Mr. President. On hold, okay. Because it's Okay. the NEDA approved project, so But definitely, we have incurred expenses pursuant to that project. So pwede nating, yung mga ganyan, yung mga projects on hold, siguro, si Senator Joel Villanueva will have to also track the expenses for projects on hold. Idagdag yun sa commitment fees. Oh. Sige, can we have an example? Example na lang natin. Yung Mindanao Railway Project, how much have we spent for it so far? Sige, kahit yung Tagum to Digos lang, yung portion na yun. Example lang para malaman ng ating mga kababayan. while they are looking for the total figures, Your Honor, yung pong Mindanao Railway System Project, yung pong Phase 1, yung pong Tagum to Digos, they have already spent some funds already for the right-of-way acquisition, Yes, acquisition of land. Yes. They have downloaded some funds to the LGUs, no? For the land acquisition, right? Also yung relocation, among others, no? So ang problema ho ngayon because of sa 2024, Yes, hindi na ho nilagyan, tatlo na lang po yung pong personnel in Mindanao Railway, yung monitoring will be a challenge. Your Honor. That's why in-example lang po natin now how wasteful we are with our money. But this is yung hindi naman ito numpisahan sa time ni Secretary, but pinapakita lang po natin yung sistema natin sa gobyerno kasi pera naman ng taong bayan yan eh. Oh, so ilan po 'yon? Magkano po 'yon? Sample lang, example. Applyan natin. Your Honor, according to DOTR, they have spent about 5.5 billion no, downloaded to LGUs for land acquisition for the right of way of tag. Ito yung first week pa lang. Yes, Tagum to Digos yun. Tama naman yan. Tama naman. Mabuti nga you're being very open and transparent about it. Siyempre, 5.5 billion pesos na for a project na tawagin na lang natin, let's use your technical terminology, on hold. May we know how many... Yes. Check something. Yes. Wala kang mic, sir. Yes, if you say on hold, ibig sabihin yung project is on hold, depende sa availability ng funds. Am I correct? The project will be put on hold until the availability of funds. Am I correct? Kasi hindi na. That is correct, Mr. President, that according to the OTR, additional preparatory works, no, prior to the loan agreement, if ever it pushes through, are not being done because of the lack of funding. In this case, for 2025, Your Honor, Mr. President, yung kanila pong 5.4 billion, yung sa NEP po is zero. So talagang on hold po ito. So paano yun kung wala nang mga funds na darating? So anong magiging nung structure niyan? Magiging white elephant? Your Honor, Mr. President, that is why one of the reasons that the DOTR is appealing for funds so that the project management office, for example, of the Mindanao Railway System, would continue. Kasi po sa ngayon, if I may give it the figures, yung pong 2021 right of way ang na-release po for Mindanao Railway is 325.7 million. For 2020
545.6 million that will be used to acquire land that will be used for the right-of-way of the Mindanao Railway. Ito po yung Tagum to Digos. So may I know what projects are still on hold, if I may? How many projects are still on hold Hold. with the indulgence of the minority leader? That was my next question. Your Honor, mostly the railway projects. No? Ito pong Mindanao Railway System, and we can already also consider South Long Haul. Although may funding siya ng konti noong 2024, kung hindi rin po mapupunta to, it will be on hold also. Ito yung South Long Haul, ito po yung Bicol line, no? From Metro Manila going to So how many Bicol. projects all in all, Mr. Sponsor? Total na. Priority na priority.